So, welcome back ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayong muli sa REIT, ano? And of course, don't forget to subscribe sa ating channel. So, ngayon unahin natin DDMPR. Quick update lang tayo guys. So, right now, wala pa rin pagbabago sa may price action natin. Still the same pa rin guys. No breakout, pero still holding on pa rin dito sa may support natin, which is the major support for DDMPR since 2022. Ayan. So, kung mag-hold, possible by June is mag-breakout tayo dito, no, for DDMPR. So, since wala pa naman, there is a possibility pa rin na malaglag to, no, kung hindi mag-hold guys. So, sa 200, actually bearish pa to. Ayan, so kitang-kita naman sa may ano, no, sa may 200 day moving average natin. Still bearish, no? Kung i-check natin to. O ngayon, next one, AREIT. AREIT tayo guys. Check lang natin. So since meron tayong ano dito, gap down, pwedeng balikan kung magrarally bukas Thursday. So meron tayo ditong gap down guys, malapit sa 33, ano, 33. Ayan, 33 point ano to, 85 to 34. So ito yun guys, no. So bukas pagka nagrally, pwedeng balikan yan. So yun nga lang, we have here, wait lang, ayan, high, lower high, low, lower low. Ayan. So, in short term, is medyo pa downtrend tayo, no? Lower high, tapos lower low. Same here, lower high and lower low. So, tignan natin, ano? Still possible pa rin na mag-retest. Ayan. So, oversold area. Ayan. So, tignan natin to, no? So, ngayon kasi ay possible bullish, ano to? Bullish Harami candlestick, guys. Ito. No? Pero we need a confirmation. Ayan, para mag-rally siya, no? At ma-fill yung gap. Ayan. So, for now, check natin 200, and so malapit lang doon sa may 200 guys, at bumalik, ano, nag-close sa may taas ng 200 day moving average. So this is very crucial. And of course, so this one, pwede natin itong sabihin na accumulation phase for AREIT. Ayun, oh. So pa-bounce lang siya, bouncing, no? Next, so, since wala tayong inad dyan, okay, wala tayong ano, isi-save. MREIT. For MREIT naman guys, check natin. Okay. Support. Malapit sa 12.7. So, same lang din, ano, ng setup. Actually, malit lang yung galaw na to, di ba? Ayan, pero ang support nandito nga sa 12.78. Basta malapit dito sa may green box, no? Green box dito. Ayan. So right now, oversold or overbought pala. Ayan, so stochastic, since nasa taas. So meaning pwede tayo magkaroon ng pullback. So pullback sa may support, since resistance na kasi to. Ayan. So, resistance plus red candlestick plus overbought sa stochastic, no? Ayan. Then, 200. Ayan. So, this is very crucial kasi maraming beses na nag-retest to, no? Ayan, no? 1, 2, ayan. So, actually, marami, guys. Ayan. Kaya, tignan natin
Kasi kung siya ay hindi mag-hold sa may support natin malapit sa 12.78, possible pa itong malaglag dito sa may second support natin malapit sa 11.9. So 11.9, ito siya, no? So siya ay support since 2022, no? This is for MRIT. Ayan. Save. Tapos Sirit. Check natin tong Sirit. Sirit. Ayan. So Sirit guys, medyo red right now. Tapos medyo pagapang pababa yung ating RSI plus yung stochastic, same. Okay. So pa down trend siya right now. So it means there's a possibility na mag-retest tayo dito, no, sa may support 2.77 plus confluence sa may diagonal support. Ayan. So yung support po na to since 2022. Ayan. Next, Spirit. For Spirit, wait lang. Bali tayo ng napindot. 6 minutes. Ayan. For Spirit guys, okay. Nag-rally ulit guys. Nako po. So, tignan natin kung flat ba to or higher high. Kasi sinabi natin before or kahapon, it's either pwedeng flat or higher high dito sa may natin, candlestick natin, ayan, sa mismong chart. So, pwedeng mag-retest lang dito sa area na to or mag-create ng panibagong higher high. Of course, 88 yan. All-time high guys. Kung titingnan natin dito. So, let's see, no? Tingnan natin yan. Kasi sa part na to, nito pwedeng divergence na siya, no? So, once na mag-retest or mag-create nga ng higher high for Spirit. Ayan. So, kung bibili kayo ng Spirit, not good because yun nga, medyo mataas na siya at nag-rally na guys. Ayan. So, FOMO na yan pag gano'n, So, nag-rally sa kakabibili. FOMO. Ayan. FILRT. Okay, so nag-retest. Nag-breakout kanina pero di na-sustain. Maraming nagbentahan. Ayan, mahaba yung wick sa may taas ng candlestick. Ang haba guys, parang ting-ting, Ayan, pagka mga ganyan guys, hindi sustainable po yun. Katulad na to, marami siyang ganun diba? So, retest, tapos naging wick na lang siya. Mahabang wick guys. Same here. So, kabaligtaran. So, sa baba naman yung wick. No, ayun. Okay. So, this time, so, right now, let's see, kasi resistance na to 2.98, malapit sa 3, Ayan, sa first, natin. First resistance for this one. So, kung di ba go-hold dyan, maybe pwede tayong tumambay dito sa 2.9. Tapos, diretso dito guys sa 2.84. Dito sa area na to. Ayan, So, ngayon, ang pinaka-pattern natin for this one, pwede kasing pwede nating sabihin double bottom pattern for FILRT. So, ito yung first. Tapos, ito yung pangalawa. Ayan. So, pwedeng ganyan yung setup, for FILRT. So, for now, ayan yung nakikita natin ngayon. Ayan, nag-touch. So, twice nag-touch sa may 200-day moving average. Ayan. So, possible, to?
accumulation pace. Ayan, kung magpapa-bounce lang siya, no? Next, VRIT. So, for VRIT, guys, ba tayo nagsibala naman tayo inad? VRIT. Check natin. VRIT. Okay. So, halos walang movement, ano? Pero the good thing, so, isang breakout to na, ano, no? Kumbaga, mag-close sa may taas. Sa taas ng 1.77, magiging maganda to, no? So, pagka breakout, throwback. Okay, possible throwback, then, ayun na, no? So, for this one, so, possible ganun yung setup natin, ano? For BRIT. So, since ala pa naman kasing breakout, sorry, itas pa lang to actually. So, mas maraming retest, mas mataas yung chance na ano, no, na mag-breakout. So, for this one, daming retest niyan, no? Kaya possible na mag-breakout, guys. Next, or last pala, last, RCR. Okay. So, RCR, guys, support, super lapit lang. 4.98 or sabihin natin malapit sa 5, no? 5. So, yun nga lang, katulad do iba, ayan, pare-pareho sila ng pattern eh. So, yung kay ano nga lang, RCR, meron ditong shakeout, ano? Diba? Ayan, tas nakabalik, tapos pullback, then medyo sideways dito, no? Okay. So, naging dry. So, right now, i-check naman natin yung 200-day moving average. Wala. So, hindi pa maganda actually, no, katulad ng iba. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa pag-update at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.